Report status. Status confirmed. Activating Phase 2. Nang matanggap ni Mikael ang tawag na iyon, ay dali-dali siyang bumalik sa production area. Karamihan sa mga agent ay naka-headset, abala sa pag-engganyo ng mga bagong kliyente para mag-invest. Umupo si Mikael sa tapat ng computer at kunwari ay nagsusuri ng customer data. Pero ang totoo, ibang klasing impormasyon ang pinoproseso niya. Nakabukas ang dalawang monitor sa harap niya. Sa kaliwa, visible ang SHEM RI-MRI. Ito ang tawag nila sa interface ng CRM system na gamit nila. Pang-display lang para sa mga mata ng mga supervisor. Sa kanan, isang encrypted terminal na nakakonekta sa isang secured satellite link. Walang ibang nakakakita dito maliban sa kanya. Control, this is Crime. I have confirmation. 3 new offshore accounts opened in the Cayman Islands, all linked to shell corporations tied to the syndicate. 10-4. Proceed with Phase 3. Trace the directors. We need real identities before the transfer cycle resets. Control on standby. Echo out. Habang patuloy siyang nagtatype, lumalabas ang mga detalyeng hindi basta makikita sa kahit anong internet search. Mga kumpanya sa Belize at Seychelles na pawang paper entities, mga bank routing number na ginagamit para ilaunder ang pondo. Mga alias ng top-level handlers na posibleng hindi pa kilala kahit ng local authorities. Sa labas, mukha siyang ordinaryong night shift employee na naghahabol ng quota. Pero sa ilalim ng katauhan ni Mikael ay isang taong walang birth certificate, walang official record, produkto ng isang lihim na programa ng gobyerno sa ilalim ng dating presidente kasama ng ibang world leaders upang sugpuin ang iba't ibang klase ng kriminalidad sa mundo na hindi kayang pakialaman ng kanilang mga gobyerno. Tinatawag nila itong Project Black Hearts, isang stand-alone team. Wala silang totoong pangalan, tanging code names. At sa kanya, iisa lang ang tawag, crime. Specialty niya ang deep cover infiltration, ang pagpasok sa mismong ugat ng sindikato, magkunwaring isa sa kanila at unti-unting durugin ang kalaban mula sa loob. Bago siya bumalik sa acting mode bilang si Mikael, tiningnan ni Crime ang live dashboard ng syndicate funds. 47,300,000, 82,900 at 10 dolyar ang laman. Lahat ito mula sa mga taong naniwalang may ginto sa likod ng kanilang puhunan. Sa ilalim ng amount, may countdown timer, transfer in 72 hours. Sa kanyang isipan ay iisa lamang ang pakay. Tapusin ito bago pa malipat ang halagang ito sa mga offshore accounts ng Arkham Corps. Pagbalik ng headset sa katauhan bilang si Mikael, boses niya'y muling naging magiliw at magaan. Hello, sir. I'm calling from Arkham Corps. May I interest you in a once-in-a-lifetime investment opportunity? Sabay ngiti sa paligid. Mapipigilan kaya ni Crime ang pag-transfer ng mahigit sa 47 milyong dolyar? O magkakaroon ng aberya sa kanilang misyon? Abangan ang susunod na kabanata.